Magandang araw muli sa inyo mga kapatid sa pananampalataya. Muli po ito si Brother Erwin, muli na magbabahagi sa inyo ng maikling paglililay. Ang ating pong paglilay ay tungkol sa Marcos chapter 8 verse 27 to 35. Ito po yung naglalais sumunod sa Panginoon, itakwil ang sarili, pasan ng krus at sumunod sa kay Kristo. Ang mga panlitang ito ay napakahirap gawin. Alam po ninyo na maraming tao ang nag-aakala na pag sila'y sumama sa isang religious organization, pag sila'y kasama na doon, ay wala silang mararanasan ng mga problema at mga pagsubok. Pero hindi iyon ang totoo. Ang totoo, ang nagnanais na sumunod sa Panginoon ay dapat ay magtiis ng hirap. Itakwil ang sarili, alisin ang hindi magandang pag-uugali. Meron po tayong tatlo na pagninilayan. Yung una po ay paano nga ba natin itatakwil ang ating sarili para tayo sumunod sa Panginoon. Paglingkuran ang Diyos ng buong puso at kaluluwa. Ito po yung hinihingi kung gusto nating sumunod sa Panginoon. Paglingkuran ang Diyos ng buong puso at kaluluwa. Bakit po? Kasi kailangan nakapokus ka. Ang panahon mo ay ibibigay mo para sa Panginoon. Sinasabi po sa aklat ng Efeso chapter 6 verse 7, maglingkod na may mabuting kalooban, gaya lang sa Panginoon at hindi sa mga tao. Ito po yung sinasabi, maglingkod ng may mabuting kalooban. Paano kang makapaglilingkod na may mabuting kalooban kung puro pasakit ang buhay mo, magulo ang buhay mo, hindi maganda ang relasyon mo sa iba? Kaya nga, pag gusto mo sumunod sa Panginoon, kailangan maglingkod ka ng may mabuting kalooban. Sabi po sa Lucas chapter 4 verse 8, sumagot si Jesus, nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Kaya dapat nakapokus ang panahon natin sa Kanya. Ano man ang mangyayari sa buhay natin, dapat sa Panginoon lang tayo maglilingkod, aasa at maniniwala. Ang pangalawa, sakripisyo ng buong sarili, inilalaan ng bukal sa loob. Oo, yung sakripisyo natin, kailangan gawin po natin ito. Tanggapin po natin na talagang tayo ay dapat dumanas ng iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay dahil ito yung bahagi ng pagkatawag ng Diyos. Sa ikalawang Korinto chapter 13 verse 5, subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo nabubuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili, hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo mga bigo sa pagsubok. Ano pong ibig sabihin? Subukin, alamin, kilalanin ang ating sarili kung talaga ba tayong nananampalataya sa Panginoon o isinasa buhay natin yung sinasaad sa banal na kasulatan. Kung talagang tayo naniniwala at nananampalataya, gagawin po natin na lahat kahit mahirap. Kahit isakripisyo natin ang ating sarili. Alam po ninyo, sa kasalukuyang panahon, mahirap maglingkod sa dalawang Panginoon. Sabi nga po sa Mateo chapter 22 verse 37 to 39, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito yung tunay na nagsasakripisyo at inilala ng sarili para paglingkuran ng Diyos. Bakit po? Ay talagang ito yun. Dapat nating isakripisyo. At sabi nga niya, ito ang pinakamahalagang utos sa ating lahat. At ito naman yung pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa
gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Iyan po yung pangalawa na sinasabi, pag-ibig. Kaya po aalisin yung lahat ng hindi maganda sa buhay. Bakit po? Sapagkat yun ang nais ng Diyos eh. Ibigin natin ng buong puso ang Panginoon at ibigin ang ating kapwa. Sabi nga po doon sa, yung pangatlo po, yung mensahe ay linanasang patuloy na maglingkod sa Diyos kahit dumaranas ng pag-uusig at pangungutya. Kung nais mo talagang sumunod sa Panginoon, ay ihanda mo ang sarili mo. Dahil kahit mabuti ang ginagawa mo, ang iba hindi natutuwa sa ginagawa mo. Kahit alam nilang ikaw ay tumutulong at mabuti ka, iba pa rin ang kanilang pananaw sa buhay. Bakit po? Napakaswerte natin pag tayo dumaranas ng pag-uusig at pangungutya. Bakit? Sabi po sa Mateo chapter 5, verse 10 to 12, mapalad ang mga dumaranas ng pag-uusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos. Dahil makakasama sila sa kaharian ng langit. Ito po yung napakaganda, mapalad ang lahat ng dumaranas. Huwag na lang po nating pansinin sila at labanan pa. Dahil hindi iyon ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Diyos ay sumunod tayo na kahit mahirap, kahit pinag-uusig, pinag-uusapan, kinukutya, sunod lang tayo sa Panginoon. Sabi sa verse 11, mapalad kayo kung dahil sa pagsunod ninyo sa akin, iniinsulto kayo. Inuusig at pinararatangan ng masama. Ganun din ang ginawa nila sa mga propeta noong una. Diba? Mapalad kayo kapag pinag-uusig. Kaya po yun mga kapatid, kung nagnanais maglingkod sa Panginoon, ihilda mo ang sarili mo. Ibigay mo ang lahat. At ang sabi nga po dito sa verse 12, kaya magala kayo dahil malaki ang gantimpala niyo sa langit. Pag ito daw po naranasan natin sa buhay natin, na naglilingkod tayo sa Panginoon, ay maraming hadlang, maraming tao nagagalit, at maraming nangungutya. Mapalad daw tayo. Kaya tayo matuwa kung nangyayari ito sa ating buhay. Kaya mga kapatid, hindi madali ang paglilingkod, hindi madali ang sumunod sa Panginoon, pero pag nagawa mo ang kanyang mga utos, talagang magiging maganda ang buhay mo. Protektado ka ng Panginoon. Sa lahat ng mga hindi mangyayaring maganda, poproteksyonan ka ng Panginoon. Mga kapatid, ano ang hinihintay mo? Sumunod ka na sa Panginoon dahil ito ang tamang landas patungo sa kaharian ng Panginoon. God bless you all.